Ay, bakit ko ba ginagawa to sa buhay ko? Okay, so magandang araw ulit. Ito tayo sa part 2 ng lesson natin sa kinematics, which is projectile motion. Okay, so projectile, children, is the combination of two motions na pinag-aralan natin nung nakaraan, which is yung vertical at saka horizontal motion. Okay, so kasi kung tatandaan, kinematics is about the motion of objects. So say for example, kung natatandaan natin, meron tayong horizontal at saka vertical motion. Pero kapag kasabay na nangyari yan, now we have an object that is moving both vertical and horizontal, dito tayo nagkakaroon ng projectile. Okay? So kung nakikita natin, meron siyang vertical displacement and then meron siyang meron siyang horizontal displacement and meron siyang vertical displacement that can happen at the same time. So meron tayong mga ganitong bagay such as say for example, meron tayong basketball, ganyan, baseball, and cannons or kung ano-ano pa man na bagay na nagfa-follow ng trajectory. Okay? So projectile motion, children, is or have this following elements or factors that deals with or concerns with their height and then their range. So sabi nga natin, meron siyang vertical motion at saka horizontal motion or vertical displacement and horizontal displacement. So yung horizontal displacement niya, which is kung gaano siya kalayo horizontally, is considered as v sub x. So v sub x is horizontal velocity responsible, nawala ako. Delta x is its horizontal displacement. So kung gaano siya kalayo. V sub x naman is its horizontal velocity for the projectile to travel a horizontal distance. Ibig sabihin, yung V sub x niya is kung gaano siya kabilis horizontally. Gaano siya kabilis magpunta from point A to point B horizontally. Okay? So, lahat to nangyayari ng horizontal distance. Vy naman is its vertical velocity. So, responsible for the projectile to travel in a vertical distance. So, ito naman ngayon, si V sub y naman is yung distance niya na vertically. So, yun yung ating delta y. So, kung natatandaan natin doon sa nakaraang lesson natin, magkahiwalay silang nangyayari, di ba? Free fall kapag vertical and then horizontal naman is yung mga typical na nangyayari. Okay, na hindi kailangan or subject si gravity. Ngayon, sa projectile, sabay kasi silang nangyayari. Okay? So, dito sa illustration na to, makikita natin na meron tayong height and then meron tayong range. Okay? Height is its vertical distance, which is yung delta y natin, and then range is yung delta x. Delta x. Gaano kataas? Si y. Ito, si y, gaano siya kataas. And then si x is gaano siya kalayo. Okay? So, yun. And then, a typical projectile looks like this. Kung nakikita natin, meron siyang arc na ganito. Ang tawag natin dito is trajectory. Okay? Trajectory. So yan, trajectory is the path that an object in a projectile follows. So ang tawag natin sa motion ay projectile, pero ang tawag natin sa sinusundan niya na linya ay trajectory. Now, if you notice, dun sa slide kanina, ito, at saka sa slide na to, ay halos pareho yung motion nung object. So, ito yan, di ba? Yung kalahati lang galing dito. Ang motion na yan ay, or yung shape ng motion na yan, ay tinatawag natin na parabolic. Okay, so it is a parabolic motion. So, ibig sabihin, ayan, pa ganyan, pa curve, di ba? So, ayan. And then, kung titignan natin ngayon dito,
Kanina kasi is nalaglag lang siya. So, halimbawa, ito yung horizontal niya. Tapos, nalaglag lang siya ng tuloy-tuloy. So, let's assume that an object or a ball is traveling from here to here. Wala kasi siyang angle. Okay? So, parang nalaglag lang siya or parang gumulong lang siya palaglag. Aside from this one na meron siyang angle, which is ito, theta. Okay? So, theta is a Greek letter na ginagamit natin for angles. Okay? So, ang papansinin natin, pag-aralan natin tong trajectory na to, of course, all trajectory will have an angle. Okay? Unless yung bigla lang siyang gumulong pababa, katulad na to. Gumulong or nalaglag. Okay? Now, if we're going to observe its velocity in horizontal and vertical, paghiwalayin muna natin. Let's start with its horizontal velocity. Titignan natin yung haba ng arrows para sa horizontal velocity. Hindi siya nagbabago ng direksyon, hindi siya nagbabago ng magnitude. Meaning to say, hindi siya bumibilis at hindi siya lumiliko. That is because the acceleration in a projectile for horizontal or yung acceleration sa horizontal motion is equivalent to 0. Meaning to say, the velocity on horizontal is constant. Constant. So, ano nga yan ang ibig sabihin niya para sa atin? Kung constant ang velocity, ibig sabihin walang acceleration. Meaning to say, there is no change in velocity. Diba, kinakarakterize natin si acceleration as change in velocity. So, kung constant ang velocity niya sa x, wala ngayon tayong acceleration. Okay? Or wala tayong acceleration pagdating sa horizontal motion. So, kung titingnan natin or babalikan natin yung mga formula natin sa vertical motion na nasa topic natin nung nakaraan, ito yan. Bakit ayaw ng pen ko? Ayaw magsulat. Hala, ano nangyayari sa'yo? Ayaw magsulat. Pen. Ayun. Puisit. Nilamon ako dun. Okay, so kung babalikan natin yung mga formula natin na 6 na to, since in horizontal, acceleration is equals to 0, lahat ng formula na may acceleration na yan ay magiging 0 na. 0 ito, and ito. Okay, ang matitira na lang is yung formula na to at ito, yung mga walang acceleration. So, pwede natin itong tanggalin. Ito, tanggal din. Ito, tanggal din. And ito ay tanggal din. Okay, so ito lang at saka ito yung formula na matitira. So, I'd like you to give emphasis on this na sinasabi, or ito yung nagbibigay ng point ko kanina na yung initial velocity ay equivalent lang sa final velocity. Ito yon, final velocity equals initial velocity. Kasi nga, yung katulad ng sinasabi ko kanina na ang velocity sa x ay constant lang, walang acceleration, hindi siya magbabago. So, assuming na ang velocity niya or initial velocity on x ay 5 meters per second, pagdating niya ngayon dito sa dulo, siya ay 5 meters per second din. Ngayon, dito naman sa nasa taas niya, ang kanyang horizontal velocity ay 5 meters per second din. Lahat ng posisyon niya dito, kahit dito, yung horizontal velocity niya ay equal lang sa initial velocity niya dito. Hindi siya nagbabago horizontally. Lahat ng pahalang. Okay? So, yan. Now, that's what's happening in horizontal motion in a projectile. Remember na sa projectile, walang
projectile neglecting air resistance. So, kung walang air resistance, wala siyang change in velocity, wala siyang acceleration. So, initial velocity will be equal to final velocity. Okay? So, kung gaano siya kabilis sa simula, horizontally, ganun din siya kabilis sa dulo. How about in vertical motion naman? In vertical motion, ito uli yung mga formula niya. Again, lahat ng acceleration sa x ay napalitan ng gravity. So, dito, wala tayong babaguhin. Okay? Now, I'd like you to focus on its vertical velocity. Okay? Si Vy. So, si Vy, say for example, meron ulit tayong trajectory. Of course, it's in an angle. And then, nagkakaroon siya ngayon ng vertical displacement. So, tumataas siya at saka bumababa ulit, di ba? So, nagkakaroon siya ng displacement sa vertical axis. Okay? So, kung titignan natin yung illustration dito, mataas yung velocity dito, vertical velocity dito, medyo humina siya ng konti. Until dito na mas mahina na lang. Then, pagdating dito sa point na to, ito ay tinatawag natin na Ymax or maximum height. Okay? So, ito kasi yung point na pinakamataas yung nakukuha niya na height. Pagdating dito, wala tayong makikita na vertical displacement. Dito kasi, sa point na to, sa Ymax, yung kanyang velocity on Y is equivalent to 0 meters per second. Kung babalikan natin yung lesson sa free fall, sa naunang video, sa pinakamataas niya or lahat ng bagay na binato pataas, eventually hihinto and then biglang bababa due to gravity, di ba? So, ganun din yung nangyayari dito. Lahat ng vertical motion niya, kasi nga sabi ko sa inyo, sa projectile, magkasabay lang na nangyayari si horizontal at saka si vertical. Ngayon, pag in-isolate natin sila, mapapansin natin na si vertical ay humihina din ang humihina because of gravity. And then, after it reach its Ymax or maximum height, magkakaroon ulit tayo ng vertical displacement pero this time downward. Vertical displacement and vertical velocity. Okay? So, galing siya, say for example, yung kanina, 5 meters per second yung kanyang velocity. Say for example, ito ang kanyang initial initial velocity on vertical or on y-axis, 'di ba? Tataas siya na, galing siya sa mataas, bababa ng bababa hanggang pagdating dito. Okay? Sa Ymax. Tapos, say for example, ayan, nagsimula tayo sa 5 meters per second. Dito sa Ymax, meron siyang 0 meters per second. And then, kapag ka bumaba siya due to gravity, pag na-reach niya itong same na height na to, dito, pag na-reach niya yung same na height na to dito, siya ay 5 meters per second ulit. Katulad nung naging lesson natin, or katulad nung naging, ayan, tama, katulad nung naging lesson natin last time. Okay, na doon sa naunang video, na 5 meters per second din. This is all neglecting air resistance, okay? Kapag walang air resistance, kapag siya ay free falling. So, in this case, naka-projectile siya, or kahit naka-projectile siya, pag in-isolate natin si X at saka si Y ay magmumukha lang din siyang free fall kapag yung tinignan lang natin is vertical motion. So, kung paano natin nakukuha or paano natin paghihiwalayin yung initial velocities, gumagamit tayo ngayon ng Pythagorean theorem. Before we proceed on that, we should always remember na yung projectiles ay nakadepende lagi sa initial velocity at saka sa angle. Kung magiging gaano siya kalayo at saka gaano kataas, nakadepende yun sa dalawa na to. Okay? So, ibig sabihin, halimbawa, dito, mas mataas or mas malakas kasi yung initial velocity ng isang bagay, magiging mas mabilis siya, di ba? Para ka lang sumipa ng bola na isang malakas tsaka isang mahina. Pagka malakas yung pagkakasipa mo sa bola,
mataas yung initial velocity niya. Pagka mahina, syempre mahina lang din. 'Di ba? So 'yun. So common sense sa atin na kapag nilakasan mo or mas malakas yung pagkakasipa mo sa bola or pagkakabato mo sa bola, bahala kayo sa kung ano gusto nyo. Basta mas malakas yung force na in-apply mo dun sa bola, mas malayo yung mararating niya or mas mabilis siya. Okay? So, halimbawa, mas mataas si initial velocity, ang tendency nun ay mas malayo yung marating nung bola. Mas malayo at saka mas mataas din. Diba? And then, sa angle naman, dito tayo nagbabari. Kasi, ang pinakamalayo na pwedeng abutin ng isang bagay na nasa trajectory ay 45 degrees. Okay? So, papaano ngayon yung mangyayari? Halimbawa, ang isang angle ay nagsisimula sa, syempre, 0 degrees, papunta sa 45 degrees. Papalayo siya ngayon ng papalayo. Para siyang ganito, diba? Mas mababa siya sa 45 degrees. So, halimbawa, ganyan. Tapos, papalayo siya ng papalayo kapag ka naaabot niya yung 45 degrees. Kapag ka naman, ang angle natin ay 45 degrees. Papunta sa halimbawa ay 90 degrees. Papataas yung angle. Ang nangyayari naman ay papataas yung naaabot niya na maximum height. Say for example, mas mataas dito sa 45 degrees yung gagawin natin. Mas mataas sa 45 degrees, mas mataas yung aabutin ng object. Okay? Pero, although mataas siya, mabagal ngayon yung kanyang horizontal displacement or yung horizontal velocity. Kasi mas maraming force ang papataas kesa papunta dito sa horizontal. Okay? Mas papataas kasi yung pagkakabato halimbawa. So, kung mataas yung pagkakabato niya, hindi siya ganong makakalayo. Until mag 90 degrees siya. Pagka kasi 90 degrees, diretso lang yun pataas. Wala siya ngayong magiging horizontal displacement. So, magmumukha lang siyang free fall na lang. Okay? So, tandaan, para maging projectile lang isang bagay, kailangan yung motion niya ay parabolic. Okay? So, kapag 90 degrees na yan, free fall na lang kasi yung nagiging motion. Okay? So, yun. Now, kung papaano natin paghihiwalayin yung mga motion niya or yung vertical and horizontal, kasi diba sabi ko sa inyo, yung projectile pinagsama lang siyang vertical at saka horizontal. So, para mapaghiwalay natin siya, gumagamit tayo ngayon ng Pythagorean theorem. Ito yung sa math ninyo na tinuturo sa inyo, diba? Say for example, lahat ng bagay yan, diba? Meron siyang ito, a squared plus b squared equals c squared, Pythagorean theorem. Or, ang madalas nyo gamitin dyan, gumagamit kayo dyan kasi ng SOHCAHTOA. Ganyan, di ba? Tapos, yung pinakamahaba na linya sa right triangle, yun ay yung ating hypotenuse. So, say for example, meron tayong angle dito. Ito ngayon yung ating angle theta. Di ba? And then, ano ngayon yung opposite? Tapos, ano yung adjacent? Malalaman natin kung ano yung adjacent side. Dahil depende sa position ng angle. So, for example, ito yung angle natin, di ba? Yung katabi niya na pinakamahabang side, yun automatically yung hypotenuse. Yung katabi niya na hindi hypotenuse, yun yung adjacent. Tapos, yung opposite side niya na line, yun syempre yung opposite. Okay? So, for example, yung angle natin, ba't ba binura ko? Sige, okay lang. So, for example, yung angle natin ay ito. Nandito yung angle theta natin. Kunwari lang. Pero most of the time kasi yung projectile nandito nagsisimula. Pero halimbawa lang, ito yung angle natin. Syempre, ito yung hypotenuse kasi siya pa rin yung pinakamahaba. Ang adjacent natin ngayon ay ito. Kasi siya yung katabi ng angle na side na hindi hypotenuse. Tapos yung opposite sa kanya ay ito. So, ito ngayon yung magiging
opposite natin. Okay, so I hope nagigets nyo tong mga to. Say for example, again, dito ulit tayo sa side na to. Ito yung adjacent, syempre. And then, ito yung opposite. Okay? So, paano natin ngayon paghihiwalayin yung mga ano tawag dito? Yung mga vertical at saka horizontal axis. Nalaglag yung phone ko. Okay? So, halimbawa ay say for example, ito ay merong initial velocity na 5 meters per second. Tandaan nyo, ito ay initial velocity dito sa parabolic na to, sa trajectory. Hindi siya initial velocity dito sa x at initial velocity dito sa y. Okay? Magkaiba ngayon yung initial velocity niya sa x at saka initial velocity niya sa y. So, katulad nung nasa math ninyo na tawag dito? Sa math nyo na yung hypotenuse ay greater than opposite side at saka hypotenuse is also greater than adjacent side. Ganon din yung nangyayari dito sa projectile. Yung pinaka-projectile natin, initial velocity of our projectile is greater than the initial velocity on x, and then initial velocity also is greater than initial velocity on y. Okay? So, ganun lang. So, say for example, balikan natin to. Meron siyang 5 meters per second. Okay? So, ayan. So, for example, meron siyang 5 meters per second. Ano ngayon yung kanyang, ito yung kanyang initial velocity. Ano ngayon yung initial velocity niya on x, and then ano ngayon yung initial velocity niya on y. So, katulad ng ginagawa natin dito sa Pythagorean theorem nyo, gagamit lang din tayo ng SOHCAHTOA. Okay? For example, we are looking for the initial velocity on x. Ito ngayon yun, di ba? Pagka ni-recreate natin itong projectile na to, siya din yung triangle na to. So, for example, meron tayong 5 meters per second. So, 5 meters per second, gaano kadami dito yung nabibigay niya sa x. Okay? So, for example, medyo mataas tong angle na to. Sabihin na natin na ang angle na to ay 55 degrees. Okay? So, ayan. 55 degrees yung ating theta. Meron na tayong angle, meron tayong initial velocity. Okay? So, kung titingnan natin yan, ay ayaw gumana ng calculator. Ay, nakabuhay. Kung titingnan natin yan, meron tayong, or para makalculate natin yung initial velocity niya, balikan natin to. Meron tayong angle, meron tayong hypotenuse na 5 meters per second. Halimbawa, ayan. Ano ngayon yung kanyang velocity on x? Kasi ito yung x, di ba? Ito ngayon yung y. Ano ngayon yung velocity niya on x? So, how much in 5 meters per second will be in x if the angle is 55 degrees? So, hinahanap natin si adjacent. Meron tayong hypotenuse, meron tayong angle. Alin sa SOHCAHTOA yung gagamitin natin? Diba? So, lahat yan may angle dahil dito sa mga to. Ngayon, dalawa ang may adjacent. Meron sa ka at saka sa TOA. Ang problema ay wala tayong opposite pa. So, ang gagamitin natin ay ka. Okay? So, yan. Gamitin natin si ka. So, galing tayo sa cosine. Cosine theta equals adjacent over hypotenuse na formula. Kung kukunin natin si adjacent, kailangan siya lang yung matitira dito. Magkakaroon tayo ngayon ng adjacent equals hypotenuse cosine theta. So, equals siya sa, ano yung hypotenuse natin? 5 meters per second cosine 55 degrees. Okay? So, yan. Ngayon, ano yung
5 cosine 55 degrees. Siya ngayon ay wala na akong pagsusulatan. Siya ngayon ay 2.86 or sabihin natin 2.87 meters per second. Hindi ko na iano yung ilalagay ko na lang yung screenshot nung calculation sa taas. Kung paano ko siya tinype sa calculator para alam nyo rin kung paano. Pero hindi ko na ilalapat dito sa video para mabilis mag-edit. Okay, so meron tayong 2.87 meters per second. Yon yung velocity niya dito sa x. So 5 meters per second yung velocity niya dito sa trajectory or sa parabola, while on x ang kanyang velocity ay 2.87 meters per second. Pagdating naman dito sa y, gaano siya kabilis sa y? Diba? So burahin natin lahat to. Bura. Ay, nakabuhay. Yan. So gamit naman tayo dito ngayon ng diba? So meron tayong opposite equals hypotenuse sine theta. Parang ginawa lang din natin sa kanina. Okay, so opposite equals 5 sine 55 degrees. So paano ngayon yung 5 sine 55 degrees? 5 sine 55 degrees. Meron tayo ngayon dito na 4.09 meters per second. Okay? So, ayan. Yung vertical distance niya, initial velocity on y, vertical velocity pala, hindi distance, ay 4.09 meters per second. So, nasunod yung, to double check lang, nasunod yung sinabi natin kanina na VI or initial velocity is greater than initial velocity on x at saka initial velocity on y. Kasi nga, 5 yung initial velocity natin, 5 meters per second. Yung x natin ay 2.87 meters per second. So, at saka yung isa naman ay 4.9. Mas malaki lagi si initial velocity on the trajectory or on the parabola. Okay? So, try natin. Test natin yung mga natutunan natin ngayon. The ideal angle with this problem, of course. So, the ideal angle for most basketball shooters is at 45 degrees. Dirk Nowitzki has a release with an angle of 55 degrees given an initial velocity of 6 meters per second compared the maximum heights of the shots between shooters. So, ang hinahanap natin dito ngayon ay or what's being asked is y max at 45 degrees at saka y max at 55 degrees. So, alin ang mas mataas? Yung 45 degrees ba or yung 55 degrees? Diba? So, isa-isahin natin. Ang given natin ngayon, ay meron tayong theta 1 muna na 45 degrees. Tapos meron tayong theta 2 na 55 degrees. And then meron tayong initial velocity na nuubo na naman ako. Initial velocity na 6 meters per second. So, hinahanap natin is yung y max, which is yung vertical displacement. Okay? Bakit ba hindi ako naglagay ng formula dito? Malilito tayo. Teka lang, edit natin. Ay, so, ayan. Ay, nakabuhay.
Ayan, again, so hinahanap natin is yung y max at 45 degrees and 55 degrees. Okay? So, meron tayong initial velocity na ganito, 6 meters per second, tapos meron tayong dalawang angle. So, una, kuhanin muna natin yung initial velocity kasi ito ay initial velocity ng parabola. Ang hahanapin natin is initial velocity on y. Kasi nga, ang concern lang naman natin dito is yung pataasan. Hindi naman yung palayuan. Diba? So, for example, kuhanin natin yung initial velocity on y at 45 degrees. Okay, so ito yung unahin natin. Initial velocity on y is 6 meters per second. 6 meters per second sine, kasi nga y ang gamit natin dito, 45 degrees. Dito, 6 meters per second, 6 sine 45, makakuha tayo dito ng 4.24 meters per second na initial velocity. And then, so yan, sa isa naman, VIY at 55 degrees naman, makakakuha tayo ng 6 sine 55. Makakuha tayo ngayon dito 6 sine 55. Makakakuha tayo dito ng 4.91 meters per second. This is for initial velocity. Ngayon, ang hinahanap natin dito ngayon is y max, 'di ba? Yung height nila pareho. So alin dito ang makakakuha ng height? Tandaan natin na ito lang yung given natin, wala tayong given na time. Pero tulad ng sinasabi ko nung nakaraan, kung wala tayong given na time, wala tayong magagawa doon. Pero meron tayong tinatawag na gravity. Okay? So yan, lahat ng bagay ay may gravitational acceleration or subjected sa gravitational acceleration when it comes to the vertical. Now, ang gravitational acceleration natin, since papabagal tayo ng papabagal, ay negative 9.8 meters per second square. Tapos, ang magiging final velocity natin dito, final velocity, VFY, is 0 meters per second. Kasi nga, bumabagal siya ng bumabagal kasi tumataas siya, di ba? So, meron tayong final velocity, meron tayong gravity, meron tayong initial velocity. Alin dito ngayon ang may height at merong final initial velocity pero walang time? Meron tayong equation na to. Okay? Meron tayong final velocity. Ganyan. So, kung titingnan natin, tanggalin muna, ilipat muna natin si square root sa kabila. Meron tayong final velocity. Nag-derive pa ako Final velocity square equals initial velocity square plus 2g delta y. Ang kailangan lang nating iwan dito ngayon ay si delta y. So, lipat muna natin si initial velocity. Meron tayong initial velocity. Tama ba? Wala bang mas madali? Wala, kasi ito lang ang walang time. Initial velocity square. Umpisa natin. Final velocity square minus initial velocity square. Bakit ba ako kumuha ng ganito sa module? Napakahirap pala ng module na to. Plus, hindi plus. Equals 2g delta y. Okay, so si 2g naman, tanggalin natin dito. Divided by 2g divided by 2g. Cancel. Ang final formula natin ay meron tayong delta y equals final velocity square
minus initial velocity square over 2g. Okay, so yan. So, tanggalin na natin to. Pampagulo lang to. At least meron na tayong final na formula dito sa ilalim. So, I hope natututo kayo. I hope marunong kayo mag-derive. Sabihin nyo sa akin kung kailangan nyo ng tutorial kung paano mag-derive ng formula para maturuan ko uli kayo. Okay, so rewrite natin yung formula. Displacement on y equals final velocity, which is 0 meters per second, minus initial velocity, square natin to. Squared dapat yan. Minus initial velocity squared na initial velocity squared. Initial velocity natin na ito pala. 4.24 meters per second squared divided by 2 minus 9.8 meters per second square. Okay? So, ayan. Hirap pa. Okay, so kung ika-calculator natin yan, meron tayong tanggalin, pwede na nating tanggalin si ito. Pwede natin siyang tanggalin. Meron tayong 4.24 squared divided by 2. Negative natin si ano. Negative pala siya. Divided by 2 times 9, teka lang, times negative 9.8 meters per second square. Ang magiging displacement niya or vertical displacement niya, lalagay ko na lang uli yung screenshot ng calculation, ay 0.992 meters. Ayan. Vertical displacement tayo. Okay? So, ayan. Tapos, dito naman tayo sa kabila. Vertical displacement natin sa 55 degrees ay same procedure. Meron tayong final velocity na 0 meters per second squared minus initial velocity natin na 4.91 meters per second squared din divided by 2 negative 9.8 meters per second square. Okay? So, ang magiging sagot dito ay, compute uli natin. So, meron tayong negative 4.91 squared divided by 2 times negative 9.8. So, ang magiging displacement niya or vertical displacement niya ay vertical displacement ay 1.23 meters. Okay? So, yan. Ngayon, kung titingnan natin, mas mataas yung inaabot ng 55 degrees compared sa inaabot ng 45 degrees. So, para siyang pag ganito yung 45 kasi, ganyan, yung 55 naman ay mas mataas ng konti pero mas maliit yung or mas maliit yung kanyang vertical displacement. Pero mas mataas ngayon yung kanyang mas maliit yung horizontal displacement or mas malapit yung horizontal displacement niya pero mas mataas yung kanyang vertical displacement. So, yan. Ayan, di ba? Sana nagigets nyo. Hay, nako, buhay. So, tama ba? Nasagot ba natin? Given initial velocity of 6 meters per second, compare the maximum heights of the shots between the shooters. Or if we're going to compare it, so, shot at 55 degrees is higher than 45 degrees. Okay? So, ayan.
Ang pinag-ano lang naman ay maximum height. So, wag na natin ano yung displacement. As for other problems, check natin to. My God, bakit ko ba pinapahirapan sarili ko dito? Okay? So, ayan. Balik tayo dito. So, tingnan natin. Tulungan nyo ako mag-compute. So, for example, an object is launched at a velocity of 20 meters per second in a direction making an angle of 25 degrees upward with the horizontal. First, what is the maximum height reached by the object? So, ang hinahanap natin una ay maximum height. Yun ay y max. Okay? So, para makuha natin yung y max, parang yung ginawa lang natin kanina. Again, meron tayong given na initial velocity which is 20 meters per second. Tapos, meron tayong gravity ulit, syempre, na 9.8 meters per second square. Tapos, angle, meron tayong given angle na 25 degrees. Okay? So, we are looking for the y max. Ngayon, kung nasa y max siya, ang final velocity natin dito, final velocity on y max, of course, nasa maximum height siya ay 0 meters per second. Again, pag nasa pinakamataas na siya, ang vertical velocity niya ay 0. Okay? Nakakapagod to. Okay. So, tuloy natin. Bakit ko ba ginagawa to sa sarili ko? Again, para makuha yung y max with the same given, ito yung gagamitin natin na formula. Ito na to. Okay? So, unahin muna natin yung initial velocity on y. Initial velocity on y is 20 sine 25. Diba? Parang kung paano natin kinuha yung kanina. So, that is 20 sine 25. That is 8.45 meters per second. Final velocity ay 0 meters per second. Gravitational acceleration is 9.8 meters per second square. Okay? So, papaano ngayon yung y max? So, again, using this formula na inayos natin kanina, meron tayong displacement on y, or displacement on y is equivalent to VF. So, VFY ang pinag-uusapan natin dito, squared minus VIY squared divided by 2G. Parang kanina. Okay? So, kung sa-substitute natin yon, meron tayong 0 meters per second squared minus initial velocity on y na 8.45 meters per second squared divided by 2 negative 9.8 meters per second square. Ang magiging sagot natin dito, hindi siya VI. Sulat natin dito, horizontal displacement ay, compute natin. Di pa pala ako nagko-compute. Parentheses negative 8.45 squared divided by 2 times negative 9.8. Ang magiging sagot ay 3.64 meters. Okay? So, ito yung vertical displacement niya. Ngayon, burahin muna natin to. Kailangan natin ng
maraming space. Okay. Ito, ano natin? Hindi. Itaas na nga natin to. VIY ay, ano yung kanina? 8.45 meters per second. Okay, so ayan. So, nasagot na natin yung letter A na 3.64 meters. So, letter B naman, what is the total flight time between launch and touching the ground of the object? Nahanap natin ngayon dito ay time. Meron tayong initial velocity on Y, displacement, meron tayong gravity. So, pwede nating hanapin si Y using, si time using this formula. Tama ba? Tama ba ako nang iniisip sa buhay? Oo, pwede yan. Or, pwede rin naman ito. So, which of the two, kung ano yung gusto nyo, mas okay. Okay? So, try na lang natin or gamitin na lang natin ito. Okay, so galing tayo, derive ulit tayo, galing tayo sa VF equals VI, what ba equals? Plus GT. Lipat natin muna si VI sa kabila, meron tayong VF minus VI equals GT. Tanggalin natin si acceleration, gravitational acceleration, divided by G, cancel, cancel. Ito ngayon yung formula natin for time. Okay, so ang gagawin natin, time equals final velocity natin, which is 0 meters per second sa Y to sa Y, 0 meters per second sa Y max, minus, ano yung initial velocity natin? 8.45 meters per second divided by negative 9.8 meters per second square. Okay, so ang time natin dito ngayon ay compute negative 8.45 divided by negative 9.8. Ang time natin ngayon dito ay 0.86 seconds. Okay? So, kung titingnan natin, ito ay papunta lang dito. So, initial velocity na 8.45 meters per second papunta sa 0 meters per second. Ito ay yung velocity niya sa Y max. Tapos kung babalikan natin yung problem, total flight time between launch and touching the ground. Etong una na to ay launch lang to. So, ibig sabihin, ito ay galing lang kayo sa baba, papunta sa, galing lang kayo sa baba dito, papunta sa pinaka taas na nandito. Okay, so kalahati lang yan. Ngayon, dahil kalahati lang yan, bababa pa siya, di ba? Kailangan pa niyang bumaba. So, yung time na kinuha niya para tumaas, yun din yung time niya para bumaba. Gagawin lang natin is para sa total time, times 2 lang natin ito. So, 0.86 times 2, meron tayong total time ay 1.72 seconds. So, ito ngayon yung sagot natin. Ay, oh my God. Pagod na ako. Nasa letter B pa lang. Okay? So, sulat natin. Time total ay 1.72. May tsura ng 2. Ito. 2 seconds. Okay, so burahin natin na itong mga ito. Ang pagulo lang yan. Napakaliit ng space ko. Dami ko pang kailangang isulat. Okay, total time ay 1.72 seconds. Okay? So yan, meron na tayong sagot sa letter B. Letter C, what is the horizontal range of an object?
So, kung gaano siya kalayo horizontally. Ngayon, since horizontal na ang pinag-uusapan natin, kailangan natin ng horizontal initial velocity. Okay, so, initial horizontal velocity niya ay 20 meters per second cosine angle niya na 25 degrees. So, that will be 20 cosine 25 is 18 18.12 meters per second. Okay, so burahin natin to. Sulat natin dito, VIX equals 18.12 meters per second. Okay, now we are looking for the distance. Tama, horizontal range of the object. Kung gaano kalayo yung buong nilakbay niya na dito. Okay, so horizontal distance niya. So, ito ay papataas at saka papababa din. So, ang kailangan natin dito is total time. Meron tayong velocity. Diba? Meron tayong horizontal velocity. And then, we can remember na ang initial velocity equals final velocity. Wala tayong acceleration. Acceleration is 0. So, para malaman natin yung distance, ito lang ang kailangan natin gamitin. As simple as that. Meron tayong velocity, distance, and time. Since hindi naman nagbabago yung velocity at wala tayong acceleration, ito lang yung kailangan natin. Diba? So, yan. So, para kunin natin yung distance na to, ito, tanggalin lang natin si time, ilipat lang natin dito sa kabila. So, distance is equivalent to velocity times time. Simple as that. So, horizontal displacement equals velocity, which is 18.12 meters per second times total time. Yung total time natin ay 1.72 seconds. Matay na ako. Okay, so meron tayong 18.12 times 1.72 seconds. Meron tayong 31.17 meters. Okay? So, yan. Re-write natin dito sa mga given. Delta x. Ano ba sinusulat ko? Delta x equals 31.17 meters. Okay? So, yan. Sagot na natin si C. Letter D, what is the magnitude of the velocity of the object just before it hits the ground? Just before it hits the ground, magnitude of the velocity of the object. Hindi na niya in-specify kung horizontal ba yun or vertical. So, let's assume na magkapareho lang siya. Pero, ayan. So, kung magkapareho lang siya, neglecting air resistance, kung ano yung initial velocity niya sa simula, yun din yung kanyang final velocity. So, ang initial velocity natin ay 20 meters per second. Etong just before it hits the ground, ang final velocity din niya ay 20 meters per second. Common sense. Okay. So, yun. Or, kung kailangan nyo pa ng mas mahabang explanation, constant lang naman ang kanyang horizontal velocity. So, that is 18.12 meters per second. Tapos, kung babalikan natin sa free fall, kung gaano siya kabilis sa simula, pagbaba niyang ganun din siya kabilis, di ba? So, that is, initial natin? 8.45 meters per second. Kapag pinagsama natin siya, ay, nako, susulat ko pa ba to? Following Pythagorean theorem na c squared equals a squared plus b squared, dapat siya ay magiging 20 meters per second din. Sana hindi ako mapahiya sa gagawin ko na to. Okay, so try natin. Square root of 18.12 squared plus asa yung isa?
8.45 squared. That is equivalent sa 19.993 meters per second or 20 meters per second din. Okay? So, yan. Hay nako, buhay, napakahirap. So, next slide. Ayan. So, as for conclusion, tandaan natin that projectile motion is a combination. Yung projectile motion na yan is a combination of horizontal and vertical motion. Okay? Where the acceleration in horizontal is 0. Acceleration in horizontal is 0. Tapos yung acceleration in vertical is gravity. Okay? Thus, height and range of projectile are dependent upon initial velocity at saka angle of launch, katulad nung pinag-usapan natin kanina sa angle ng shoot ng bola. And then trajectory of a projectile is parabolic. Okay? So parabolic, laging ganito yung itsura nung kanyang motion. So yung motion na yan, banggitin ko lang ulit, yung line na sinusundan ng motion na yan, ang tawag natin dyan ay trajectory. Okay? But the shape is parabolic. The maximum height, the vertical component of velocity is equals to 0. Dito sa Ymax, yung kanyang Ymax, ang kanyang velocity on Y is equals to 0 meters per second. Tapos, before the maximum height of an object, the object is ascending, its height is increasing. After the maximum height, the object is descending, its height is decreasing. So, ito yung simulang-simula na habang tumataas siya, so tumataas yung height, the vertical displacement is increasing, the vertical velocity is decreasing habang tumataas siya. Pag bumababa naman siya, of course, it's descending, papababa ngayon si displacement, vertical displacement, bumibilis naman yung kanyang velocity kasi nga nag-accelerate siya due to gravity. Okay, huwag niyo nakalimutan yan. Then, given the initial velocity is not changed, the maximum height reached by the projectile increases as the angle of launch increases until the angle of 90 degrees with respect to the horizontal. So, ibig sabihin, mas mataas sa 45 degrees or lahat ng angle na mas mataas sa 45 degrees, papataas ngayon yung maximum height. Katulad nung pinag-compare natin kanina na 45 degrees at saka 55 degrees na angle. The maximum height reached by a projectile decreases as the angle of launch decreases from the 90 degrees. So, yeah. Katulad nung kanina na halimbawa 45 degrees yung kanya, masyadong Say for example, yung angle niya ay paganyan, tapos binabaan natin yung angle na halimbawa ito ay sabihin natin na 80 degrees itong angle na to, papataas siya, 'di ba? Kasi mataas yung angle niya. Pero kapag papalayo siya ngayon, nasa na naman yung pen ko? Pagka papalayo siya ngayon, mas malayo siya, ganun. Pagka binabaan natin yung angle. Okay? Tapos, the range increases as the angle of launch decreases from 45 degrees with respect to the horizontal. Tandaan nyo lagi na ang pinakamalayong range ng projectile ay may angle na 45 degrees, given na hindi mababago yung initial velocity. Maximum range is attained at an angle of 45 degrees, and the range decreases as the angle of launch increases from 45 degrees to 90 degrees with respect to horizontal. And then in most cases, increase in initial velocity implies that increase in height and range if the angle of launch is constant. Kahit ano yung angle niya, or basta pareho yung angle niya, mas mabilis na initial velocity, mas malakas yung force na binigay mo, mas mataas yung initial velocity niya kasi nga mas malakas yung force. So, mas mabilis siya naturally. Okay? So, yun. Meron akong bibigay na online quiz sa inyo na sasagutan nyo. Bibigay ko sa advisor nyo
ipapa-forward ko sa advisor nyo sa inyo. And pagod na ako. Ay, nako Lord. So, yun lang. Kung meron kayong gustong ipa-tutor pa or meron kayong hindi naintindihan, comment nyo and then like, share, and subscribe na rin. Bye-bye!